O, ba't nga hindi ka nang gulo? Kasi kung ako yan, kung ako ang nandyan, magkakagulo na po tayo talaga. Maniwala kayo sa akin. Totoo nga Hindi ako papayag. Hindi lalabas yan. Kinakailangan, kung ako, maggagawa ako ng press con. Tukoy mo dapat yan, Kung. Kaya dapat. Sana nakikinig ang Malacanang dyan. Ano? Meron naman siguro nakikinig. Oo naman po. Kailangan po ay tumawag kayo ng special session, Mr. President. Ang mag-allocate yan is exclusive sa House of Representatives. Ang sinasabi kasi, and the Senate can propose or concur. Yun. Mag-propose ka lang pero hindi ka pwedeng mag-impose. Eh, ang nangyayari, nag-impose na 2 tao lang. Ito yung pinaka-ayaw ko. Ito yung anomalous eh. Bakit sa kabila ng pagtatalo namin ng 4 na buwan pagkatapos sa kadulu-duluhan, 2 tao na lang nag-usap at hindi rin alam ng membro ng BICAM kung ano yung pinag-usapan. Naman siyang tulungan kasi nga kung ibibito niya yung mga items na dapat na ibito. Halimbawa yung kasobrahan doon, ibibito niya talaga yun. So hinihimay nila ngayon ang dapat ibito at bibigyan ng mga legal justification bakit binito. Wala naman akong problema doon. Ang problema ko yung pagbabalik nung inalis. Sapagkat hindi na nila magagawa yun. Hindi nila sakop yun. Yung pagbibito, sakop nila. Pero yung ibabalik mo yung nawala, hindi nila magagawa unless and until they call a special session. Ayun. Yun lang ang remedyo. Yun lang remedyo para bumalik yung BICAM. Pero sana, wag naman yung 2 tao na lang mag-uusap naman. Ang pinakasentido rito, ibalik po ninyo, lalo na po yung PhilHealth. Tapos inihanda natin, pero teka lang, hindi po napirmahan ng Pangulong Bongbong ang ating pambansang budget. Kasi dapat po, nung huling tayo nagprograma, na-expect natin na 20 ng Disyembre. Kung 23 na po ngayon, ano ho bang balita ninyo sa Kamara? Kung mapipirmahan ba ng Pangulo? At, kasi ako nakikita ko, mas magiging malaking problema kung hindi po malagdaan ng Pangulo ang ating pambansang budget bago matapos ang taon. Napipirma naman siguro, Jen. Pero kaya siguro nabalam dahil nga sa maraming mga sektor ang nag-react. Dahil nga sa naging final form nung budget pagkatapos na isumite yung bicameral conference report. Isa sa mga nag-react, nagbigay ng, may titulo yung kanilang manifesto, Luwakan Manifesto. Ito ay ginawa, pinirmahan ng retired and concerned members ng AFP, Jen. Ay, opo. Ng PNP, uniform personnel, UP Vanguard, at ilan pang mga concerned citizens ng ating bansa. Karamihan nga talaga ay nasa militar, PNP, at meron ding nanggaling sa civil society. Ang bilang ng mga signatories dyan, 193. Ganun karami ko. Palagi ko, hindi naman pwedeng hindi bigyan ng atensyon yun sapagkat doon sa kanilang sulat, ito ay sulat, manifesto na ipinadala nila sa ating Pangulo ng Bansa din, President Bongbong Marcos. At doon ay binanggit nila yung mga ilang bahagi ng kanilang sulat. Sabi nila, halimbawa yung unjustified budget increases, sabi niya, kasi yung mula dun sa NEP din, yung NEP ito yung National Expenditure Program. Pangkaraniwan, isinusumiti yan ng Pangulo sa Kongreso. Yun ang magiging basis ng pambansang budget. Pambansang budget. At yan nga ang pagtatalo ng 2 kapulungan. Nakita nila na yung Senate budget na nakalagay sa NEP ay 12.8 billion lamang. Pagkatapos ng BICAM Gen, ito ay na-increase sa 13.9 billion. Sa Makatwid, sabi nila, merong 1.1 billion na increase. Tinaas. Gusto nilang malaman, bakit nagkakaganon? Sa House naman, sa House of Representatives, ang original na budget na nasa NEP, 16.3 billion. Bakit naging 33.6 billion? Naging times, 200 times. Merong increase na 106% or 17.3 billion. Grabe. At tapos ang DPWH budget, yung original na nakaporma dyan, 825 billion lang. Naging 1 trillion mahigit. Nauwi sa 1.1 trillion. Mantakin yan, O increase of about 35%. Ayun, bukod doon, may sabi sila, bakit ninyo isiningit yung akap?
Ang inaano nila, tinatanong nila yung BICAM conference sapagkat doon sa NEP kanya, miski sa pagtatalo ng dalawang kapulungan, Opo. nung dinideliberate yung budget, mapa Kamara, mapa Senado, wala naman yung item ng akap na yan. Opo. Bigla na, ba't biglang nasingit ito? Bigla sumulpot. So, merong sumulpot na 21 billion naman Opo. sa House of Representatives. Bali, dagdag ito. At 5 billion naman sa Senado. Pinaghati pa pala, no? So, kung tutuusin, kasi... Kaya pala 26 billion, Kong. 26 billion na ano. Ngayon, ang problema kasi dito, ito diniscuss na natin initially ito, Jen. Eh. Opo. Kasi yung AKAP ay para sa, acronym ito di ba? Opo. Ayuda para sa parang kapus sa Para kita. sa kapusang kita, po. Ang tinatarget daw nila yung NIRPUR. Ang problema dyan, alam mo, pagdating dyan, di kahon yung NIRPUR eh. Hindi basta-basta sinabi mong NIRPUR eh, merong pamantayan ito eh. Hindi ganun na. Paano nila tatargetin yung NIRPUR na sila lang? Halimbawa, yung mga leaders namin sa House of Representatives o leader ng Senado halimbawa, Opo. pumunta sa isang komunidad at namigay. Ibig mo ba sabihin lahat ng nabigyan nandun doon sa kalagayang NIRPUR, kapus ang kita? Paano kung sabihin ng lahat na base sa kanilang sariling Pantaya, pantaya, pare-pareho naman tayong kapos Oo nga naman. Palagay mong gano'n ang pantaya nila. Pare-pareho tayong kapos. Bakit 10% lang nung aming komunidad ang nabigyan nyo? Paano yung 90%? Opo. So, hindi magiging malinaw ito. Pagkatapos, ano yung mekanismo dito? Yung ang mekanismo, kasali na yung pamantayan dito. Opo. Sino ang kumuha? Sino ang nag-target? Baka mamaya mga puro kaalyado nyo yung binigay nyo, hindi mo maalis yun. Kabag-anak. Pagkatapos yung puntong i-audit mo na yan. Paano i-audit yan? Ayun, kaya masama ang loob nitong, parang nakikita ko medyo masama ang loob nila kasi sa harap ng pagtaas na binabanggit natin, Jen, Nelson, Opo. nakita naman nila yung deduction sa mga ahensya na nakatutok naman doon sa mapangkaraniwang mamamayan. Halimbawa, Department of Agriculture, Nako, number 1 yan. binawasan ng 20 billion. Hala, laki. Teka muna kanya, anong magiging impact naman sa farming itong, bakit mo babawasan ng 20 billion? Pagkain yan, Kong. Department of Education, 22.5 billion ang tinanggal. Importante din yan. Hindi ba, Mahirap ang kalidad ng education natin dyan, bumagsak na nga eh. Totoo po. Magbabawas ka pa ng 22.5 billion, sabing ganun, magiging magiging laban dun sa provision ng saligang batas na nakalagay sa Article 14. Na sa bawat budget, kinakailangan magkaroon ng pinakamalaking priority budget. The highest prioritized budget, education. So bakit ngayon dito tinanggalan mo ng 22.5? Department of Health dyan, tinanggalan ng 25.8 billion. Mahalagang departamento. Department of Labor, Nelson, Opo. binawasan ng 18 billion. Department of Social Welfare, DSWD, opo. sa taya nila 97 billion, although sa record ni Senador Amy, 94 billion. Palagay mo na lang 95, malaki pa rin yung... Almost 100 billion pala kung ano. Dito makikita mo, ano ba yung pangkaraniwang sinaserbisyo ng Department of Welfare? Hindi, mahihira. Opo. DSWD. Kalamidad. Nandyan yung mga porpis. Ayan, opo. Nandyan yung mga programa na pagka mag-graduate ka na para hindi ka mabitawan ng pag may bibigay pa rin sa yung mga kung ano-ano, mga livelihood. Opo. Mababawasan yan necessarily. Ako po. Department of National Defense, Ayan, importante kinaltasan pa. ng 15 billion. Yun nga, oo. So, ito yung ito yung pinoproblema nila. Ngayon, Jen, kung halimbawa pipirmahan ng Pangulo, meron sa balita nakalagay, pipirma ng Pangulo December 30 yata. Yun na nga po ko, mabate daw sa pinalabas ng PLLO. Kung halimbawa itong pinag-uusapan natin na itong concern nitong Luwakan Manifesto na to, kunwari, sabihin ng Pangulo na, di ba, bibito ko na lang. Bibito. Line B. Line dito. Pwede rin yun. Paano yung kinaltasan? Paano yung dapat mong ibalik? Ayun. Hindi mo na magagawa yun eh. Kasi
tapos na yung ano tapos na yung Yung deliberation plenary ng debates. Yes Yung po. total. Meron ng report ang BICAM. Oo. At nakasubmit na doon. Ngayon, ang magiging problema rito, pag inihalo natin sa diskusyon natin ngayon, Opo. yung pagkakakaltas ng PhilHealth fund Opo. na 97 billion din po yun. hindi, parang 74 Tapos billion. po, 74 billion. Opo. Oo. Medyo may konting ano yun, may konting Oo. may emotional issue doon sapagkat ang sinasabi nila na meron daw silang reserve fund. Oo, may mga Unused. 400 billion Ang na po sinasabi, sila, oo. Meron silang sinasabing surplus, merong unused. Actually, yung sinasabi nilang unused, hindi unused ang term doon eh. Reserve yun eh. Reserve fund. Oo. Reserve fund yun eh. Kasi kung titingnan nila yung batas ng PhilHealth Gen, Nelson, Oh. kailangan talagang meron silang reserve na katumbas ng dalawang taon. 2 taon. Opo. Oo. Kulang pa nga yung 600 billion na yun. Oo. Naalala nyo na kwentahin natin na halimbawa, Yung per capita ng doon na bawat lang sa per tao. capita nung kanilang medical requirement. Talagang mga ang kailangan mo. Nandito pa si Kuya Benny noon eh. Opo. Ang nakwenta natin, 1.1 trillion eh. Kung tutuusin mo, kung talagang i-enroll mo lahat ang Pilipino. Bakit kasi hindi ini-enroll ang lahat ng Pilipino kasi dyan? Nakalagay na universal health coverage na to. Opo. Ano masasabi Lahat na mo dapat. ngayon dyan? Kaya nga po, dapat lahat na kaya tinawag nilang Universal Health Paano mo Program. ibabalik ngayon yun kung halimbawa ang gagawin ng Pangulo, ibibito mo lang? Wala na. Ayun. Ngayon, pag-usapan natin, kasi tumayo sa floor si si Senador Amy Marcos, ang dami niyang Oo. ang dami niyang, masabi pa niya, himala. May himala. Walang himala o may himala? Oo. Parang yan nangangapa kami sa dilim. Mayroon pa mga ganun eh. Oo. Oo, sabi niya, may mga VIP dito. Kasi yung palang idinagdag, Opo. yung idinagdag na budget, kaya lumaki yung DPWH, parang 228 billion. Ngayon, doon sa tuntunin nila, sinasabi niya, di ko alam yung tuntunin namin, sila nang nagsabi. Sa tuntunin namin kasi, pagka ganyan, kalaki, yung idadagdag mo, meron dapat nakaukulang paliwanag. Ayun. Dadagdagan mo ng 228 billion, ang nakalagay lang na salita, sabi niya, Tatlo lang. various infrastructure projects. 3 words. VIP. Sabi niya, nga. VIP, sabi niya, ano yan? Sino yung very important persons? Kanino yan? O baka very important party list? Ganun na salita niya, ano? Talagang nagpahayag siya ng disgusto. Pagkadismaya nga ko. Sabi niya, ito na ang pangalawang pagkakataon sa 6 na taong ko kanyang pamamalagi sa Senado. Ngayon lang ako muling tumayo upang ihayag sa inyo ang aking consternation, ang aking disappointment, ang lahat ng aking nararamdaman. Baya kala mo talagang pabida, Jen, ano? Opo. Oo. Humihingi ako ng report. Sabi niya ganun. Nag-caucus pa kami. Wala man lang binabanggit tungkol sa budget. Pagkatapos, sa kabila ng pagsulat ko, sabi niya ganun. Ang ibig niya sabihin, si Senator Grace po, siya ang chairman ng Finance. Opo. Oo. Sinabi nilang bibigyan kami ng kaukulang dokumento at saka yung mga papeles para ma-justify po yung yung pagkakagawa ng final na forma ng BICAM report. Wala pong ibinigay sa amin. Sabi ganun. Paano kayo? At saka sabi po namin, kailangan po transparent. Kailangan po makisama po lahat ng miyembro. Maging transparent po ang ating discussion. Para sa ganun, makita po natin kung ano po yung detalye, paano po naisaayos ang pinaka-final form ng ating ng ating budget. At binabanggit pa niya doon, Nelson, ang ating pambansang budget, sabi niya, kinuha pa niya yung salita nung matandang senador na kung pangalan ni Dominador Aito na yata dyan. Okay. Okay, kaya naman kilala mo yan. Ako, grade 1 ka dyan. Alam mo naman yan. Ay, ito na. Meron ano pa sa tayong amin? Ako, hindi ko na, senador na ganyan. hindi ko No? na kabisado yun dyan. Kasi kilala na sila, Mig Subiri na po kilala ko. Mig Subiri na, kasama ko. Ang pambansang budget, totoo naman yun dyan eh. Yan ang tatakip sa pangangailangan, sa lahat ng
dapat nating gawin ang mga yan siya para serbisyuhin, proteksyonan, ipaglaban ang kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya natin inilatag ang budget na yan. Yan ang makasasapat para tugunin ang pangangailangan. Ano? Opo. Kabuhayan, lahat ng interes Oho. na may kinalaman sa ikabubuhay o pangkabuhayan, pamumuhay ng isang Pilipino, dito nakabase. Oho. So sabi, kailangan natin talagang pag-usapang mabuti. Ang problema dyan, ito yung tanong, Nelson, hindi mo ba naisip? Nandun ka naman eh. Oho. Part Ba't di po ka siya ng nakipaglaban? Bicam. Oo nga po. Oo. Kasi dyan kung ako nandun, Oo. magkagulo na kami kung magkakagulo. Hindi ako papayag na mapuporma yun at ang magiging papel ko lang hindi ako pumirma. Nang dahil hindi ako pumirma, okay na sa akin. Hindi. Kasi nakita ko sino yung pumirma eh. Oho. Opo. Out of 17 senators, 7 ang pumirma, yung 10 hindi pumirma. Ibig ba sabihin kung hindi ka pumirma, nakipaglabang ka? Paano dapat ginagawa? Dapat hindi sila pumayag na matapos. Yun lang sumulat ako. Asan ka ako yung papeles na ganito? Hindi ako papayag na matatapos ang anong ito nang hindi nyo ako binibigyan. Manggugulo po ako. Kung kinakailangan, magtawag ako ng press con. Bakit po ang nangyayaring palagi? Ay, nangyari na sa akin ito, Nelson. Eh. At alam ko, ganyan ang palagi nangyayari. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ito, Jen. Opo. Pagkaraniwan, pagkatapos ng SONA ng Pangulo, nangyayari naman yan July eh. Totoo po. No? Siguro mga ilang linggo, depende kung gaano kabilis na nagawa yung NEP. Ito yung National Expenditure Program. Isusumiti ka agad dyan. Yan, Palagay mo na after 1 month. So July halimbawa, nagsalita ang Pangulo. After 2 weeks halimbawa, isinabmit ang NEP. Mula sa pagkakasubmit ng NEP na yun, Jen, pagtatalunan na yun, magsisimula yung budget briefing, ito na yung committee. Pagkatapos na mahimay sa mga committee, matagal din ito, ito ngayon ay pupunta sa plenary debates. Opo. 2 kapulungan ang gagawa nito, simultaneous ito. Sa mga tweet, sa loob ng 4 na buwan, pagtatalunan ang nilalaman ng NEP na to, at dito mapoporma, dito ma-exercise, yung sinasabi nating power of the purse. Yes po. Kung Tama. paano ilalatag talaga, pangkaraniwan na ang ating layunin ay maisalba, maproteksyonan, maipagpauna yung interes ng bawat isang mamamayang Pilipino. Bakit pagdating na nung BICAM, Jen, Ayan na. bakit 2 tao na lang ang mag-uusap at pagkatapos mag-iiba ang forma? Kagaya nga na sinasabi nitong mga sumulat ng Luwakan Manifesto, paanong nangyari? Wala namang akap, bigla na lang dahil sa pag-uusap ng 2 tao. Nagkaroon. Ibig ba sabihin, yung ginawa naming pinagsikapan namin na pag-uusap sa loob ng 4 na buwan, 300 sa Kamara. 300 sa Kamara, 24 sa doon. Senado. Katapos-tapusan, 2 BICAM meetings, 2 tao lang nag-usap para palitan lahat ang nakasulat doon. Oo, nabaliwala. Ito yung dapat maintindihan ng mga kababayan natin. Eh. Kaya sinasabi ko, tama lang na tumayo si Senator Ramy. Kaya lang, bakit? Hanggang doon lang ba? Kung kailan tapos na. Di ba? Nagawa na. Hanggang doon lang ba, sasabihin mo ngayon na, may himala. Sino ba itong mga VIP? Pero ako, bago pa dumating doon, sasabihin ko, magkakagulo tayo pag hindi nyo binan. Isipin mo, naghanap pa siya ng naghanap pa siya ng CCTV para malaman niya kung sino ba yung nag-attend. Kasi sa akin palagay ka niya, the BICAM report was ratified viva voce. Ibig sabihin, ano lang. Salitaan lang po. Ay, who are in favor, say aye. Who are in favor, say Walang pirmahan. nay. Gusto niya makita kung sino yung physically present doon sa plenary. Hindi rin doon siya binigyan. Ang sabi raw nung namamahala ng CCTV, Madam Senator, because of the provisions of the privacy law, hindi ako papayag sa ganyang klaseng pangangatwiran, Jen. Maniwala ka sa akin. Naman. Hindi nila na-provide pala yung kopya ng CCTV kung sino-sino. Binabanggit pa niya ganito. Sabi pa niya, hindi ba parte ng ating custom and tradition na kapag kayang nilabas na yung nilabas na yung BICAM report na yan, pipirmahan natin lahat yan, miski na yung bawat pahina. Opo.
Kasi pinirmahan lang nila kanya yung signature page, yung kaduluduluhan. Yung huling pahina Pero lang. yung sa ano po, sa gilid, yung mga marginal spaces, Yes. pumipirma po yan. Yan po yung customary natin. para sa Yun ang detalye. tradisyon natin. Bakit hindi po natupad yan? Okay, kung ako yan. O, ba't nga hindi ka nang gulo? Kasi kung ako yan, kung ako ang nandyan, magkakagulo na po tayo talaga. Maniwala kayo sa akin. Totoo nga Hindi ako papayag. Hindi lalabas yan. Kinakailangan, kung ako, maggagawa ako ng press con. Oo. Para lang Pagkatapos pigilan nun, ko. di ba? Ngayon, Oo. ngayon ang ibig kong mayari rito, dahil sa tinitingnan ko, mali itong nangyaring ito. Oo. Maring ibito ng Pangulo yung hindi, yung... Naimbito. Yung Mga Binawasan. kinu-question na binawasan, opo. yung mga Idinagdagan. idinagdag na ito, maring ibito talaga yan. At karapatan ng Pangulo yun. Paano itong mga binawasan o kaya yung tinanggalan? Kaya nung nag-privilege speech siya, hinahanap ko doon sa parte na kanyang privilege speech. Dapat sana sinabi niya, kasi binabanggit niya yung Pangulong Bongbong. Kaya nga, kinausap ko na po ang aking kapatid, ang ating Pangulo. Kaya lang po, nagpapatulong na ako sa inyo ngayon, sabi niya, sa mga colleagues niya. Idagdag ko na po yung boses, idagdag nyo na po yung boses para marinig po ng ating Pangulo ang sumamo ng nating lahat. Hindi ba? Opo, oo. Ako hinahanap ko, kung ako, sasabihin ko sa kanya, Mr. President, pwede ba tumawag ka ng special session? Meron pang panahon eh. Halimbawa, December 26 o hanggang 27, ibalik po ninyo yung nawala po sa PhilHealth. Pwede pa ba ipatawagin ko ng Pangulo? Oo naman. Yung bycam. Ay, May power. Nakaresist na po kung di ba? Hindi nga, ibalik nga na para para tinanggal mo yung tinanggal mo yung PhilHealth eh. Bakit mo tatanggalin ang PhilHealth? Opo. Kasi yung subsidy ng GAA, doon yun ang tatanggalin. Dahil nga meron na raw... Mga reserve fund po, sobra-sobrang pondo. Hindi reserve fund ang tawag nila eh. Unused. Unused 600 billion. Hindi unused yung reserve yun eh. Ayun. Nasa batas yun, kinakailangan meron siyang reserve fund na katumbas ng 2 taon. 2 taon na kanyang operational program. Para hindi bumagsak, magkulap. Oo, kasi tama. meron ka pang actuarian dyan na dapat gamitin kasi yung member i-cover mo eh. Yun nga, Opo. yun nga. Meron kang insurance contract sa mga member mo eh. Tama, tama. Na kapag ka kinailangan i-call ng members yun, Meron. dapat meron kang pambayad. Kaya nga nasa batas yun 2 years eh. Tama. Ayun. Ngayon, hindi mo po pwedeng galawin yun, Jen. Ayun. Kaya kailangan yung subsidy. Nandun lagi. Nandun. Saan mo kukunin yung paano yung sinasabi ng batas na merong nai-earmark mula sa alcohol at saka dun sa beverages. Oo. Para sa kanila. Alcohol and beverages 100%. Doon sa tobacco 85%. Opo. Nung kita doon Sa sa 85%, Sa taxes. alisin mo lang yung 15% dahil may share yung farmer sa tobacco, ibabalik mo yon, ibibigay mo sa PhilHealth. Opo. Pag hindi mo nilagyan ng GAA portion yon, paano yung na-earmark sa batas na automatic na napupunta sa PhilHealth? Oh. Paano ngayon yun? Ibig mo sabihin, yun ang gagaling sa tobacco, nanggagaling sa beverage at saka sa alcohol, hindi mo na ibibigay, nakalagay sa batas yun. Lalabag. Lalabag sa batas. Pero yun ata ko, parang given na ata yun eh. Yung mga Kaya nga, syntaxes, saan mo ilalagay? Kung aalisin mo yung GAA, doon mo kukunin eh. Isasama mo doon yun eh. Yun ang enabling. Kasi parang ang punto ata nila doon ko, kung hindi man nagbigyan ng subsidiya, ang tao, tuloy pa rin ang contribution, tuloy pa rin po ang pagkuha doon sa syntaxes. Oo nga, kailangan mong palakihin nga yun eh. Kasi 2 years nga yung katapat nun eh. Opo. Kung halimbawa sumobra yun, nakalagay din sa batas eh. Kung halimbawa sumobra na yun, dagdagan mo yung coverage ng member. Yun. Taasan mo. Doon mo ilagay. O kaya, ibalik mo yung... O kaya, Babaan mo yung kanyang babaan contribution. mo yung kanyang contribution. Nakalagay sa Yun. batas eh. Nakalagay sa batas talaga yun. Ayun nga pala. Ngayon pala Kaya dapat ginawa. ang aking problema rito, ang concern ko rito, paano maayos yun? Hindi maayos sa simpleng bito lang. Mabibito mo yung mga wala rito talaga, tanggalin mo dahil kasobrahan yun. Nandun yung nga sinasabing BIP. Various infrastructure projects. Kung bakit yun palagi doon nilalagay ang karamihan ng pondo. Sabi nga natin dito, hindi ba nakatarget yung pangangailangan,
yung interes ng bawat mamamayang Pilipino? Ba't binawasan mo yung mga agencies na palaging doon lang nakatutok? Lalong-lalo na yung mga marginalized. Dapat targeted yan, Kong. Oh. Tukoy mo Diba? dapat yan, Kong. Oh. Kaya dapat. Oh. Sana nakikinig ang Malacanang Jen. Ano? Meron naman siguro nakikinig. Oo naman po. Oh. Kailangan po ay tumawag kayo ng special session, Mr. President. Ah. Para po maiwas to ito. Kasi kailangan po talaga yung, hindi po, yun lamang sinasabi nating konsulta package Jen eh. Ah, Na sinasabi, ng PhilHealth. sa ngayon nata 1,700, hindi po konsulta lang yung 1,700. Paano yung hospitalization? Paano yung laboratory? Paano yung professional fee? Hindi na ba natin isasaalang-alang yun? Kaya ang kwenta natin sa 10,000, baka mamaya kulang pa yun eh. Sa 5,000 na lang. At least may karagdagang 500 billion siguro. Yun ang idadagdag mo sa 600 million sapagkat yun ang contract liability sa insurance. Na hindi mo pwedeng tanggalin yung subsidy na manggagaling sa GAA sapagkat pati yung manggagaling sa tabako at saka sa alcoholic beverages. Ano So, kaya, pagpapatayan? pati yun mawawala. Yun nga. Oho. Ay, saglit lang ko. Ano ha? Medyo mainit no? Nagpapalpitate ako sa mga... Hindi, tsaka ang tanong pa, paano yung remedyo? Ano? Yung Ang remedyo, Bicam sinasabi mo? ko, Oho. meron pang remedyo, meron pong natitirang panahon pa. The President should call for a special session para ibalik po yung nawala. Ayun. Hindi mo ibabalik sana. ng line B to yan, Kong. Hindi niya i-line veto, paano yung natanggal? Hindi mo naman, hindi niya may babalik. Dapat Wala mag- wala siyang karapatang ibalik yun. Ayun. Ang Congress lang ang pwedeng Dapat magbalik. mag-BICAM. Kahit yung BICAM na lang, Kong, pwede ho yun. Hindi, i-recommit mo yung BICAM. Pagkatapos, mag-usap uli. I-revise. Kaya nga, kasi hindi naman magkakaroon ng marirecommit ang pagkatapos pagdidibatihan nila nang hindi nakasesyon ng Congress. Kaya ang kaya kailangan pala. mo, magtawag ka ng special session, Mr. President. Oho. Kaya pwede yung presidente. Kaya may, naman. May pangapangyarihan. Kahit isang araw lang. Ibalik ninyo yung ibalik niyo yung PhilHealth. Bagay, may... Tapos Yung yung iba DepEd. tanggan niya para makukunti na lang ibibito ko, halimbawa. Tapos ibalik niyo itong mga nakalagay ditong pinagtatanggal niyo. Itong DepEd, insertion na to, ibibito ko ito, halimbawa. Madali yun eh. Pero saan mo ilalagay pagka binito? Kaya nawala na. Ayun. Oo nga. 6.3 trillion pa rin ang budget. Yung total, hindi naman nababago yun. Ang ganun pala yung Kong. Kasi kung magkano sinabit doon sa part ng NEP, Yun na yun. hindi na bababa. Maliban na lang kung mag-iba-iba na lang kung saan paglalaan. Mag-iiba lang talaga. Pero yung Kaya kabuuan, yun pa rin talaga. kasi nga, yung power of the force sa amin, kaya kami yung maglalatag. Allocate. Oho. Kaya may problema pa nga dyan yung pinipilit kong provision kasi sa saligang batas nakalagay. Mag-allocate. Ang mag-allocate yan is exclusive sa House of House of Representatives. Representatives. Ang sinasabi kasi, and the Senate can propose or concur. Yun. Mag-propose ka lang pero hindi ka pwedeng mag-impose. Ang nangyayari, nag-impose na 2 tao lang. Ito yung pinaka-ayaw ko. Ito yung anomalous eh. Bakit sa kabila ng pagtatalo namin ng 4 na buwan pagkatapos sa kadulu-duluhan, 2 taon na lang nag-usap at hindi rin alam ng membro ng BICAM kung ano yung pinag-usapan. Dapat pala, magpaliwanag din dyan si Senate President Jesus Cordero. Tapos hanapin natin yung BICAM ba nasa ligang batas? Walang BICAM sa ligang batas. Himala. Opo. Meron bang talagang himala? Hindi, nagtatantrum siya eh. Sabi niya, ano ba? May himala, sabi niya. Minamasahe ang budget. Yung mga ganong mga termino ay parang nakikinikita niya na talagang may milagro. Di ba? Himala lang ang nasabi niya pero milagro talaga. At ginamit pa nga niya yung termino nung sabi niya, dekada 70, ayos na ang buto-buto. Ano bang ibig sabihin nito, Jen? Naku po. Ibig sabihin, nag-express siya ng consternation, ng disappointment. Pero nandun kayo eh. Aha. Di ba? Ba't di nyo ilaban? Para sa buong bansa ito, bakit magkakasya na lang kayo na hindi kayo boboto? Ganun ba? Hanggang doon lang ba ang kaya nyong ilaban kung pag-uusapan ay pinilipit na budget? Ganun ang pagkakaano nito eh. Pagkaka-describe niya eh. Parang hindi yung tunay na budget ang talagang naiporma sa mga huling pangyayari. Mukhang gano'n nga ang nangyari ko. Kasi kung titignan natin, mukhang talagang marami po ang umaalma. Bakit nga? Ano bang para saan ba tayo, di ba?
pitong senador, 10 ang hindi pumirma, 7 ang pumirma. O sige, nandun na tayo, pumirma yung 7. Opo. O paano yung 10? Hanggang doon lang ba kayo? Ang sasabihin nyo lang, hindi kami pipirma. Ah, Pag hindi kayo pipirma, ganun din naman ang resulta nito eh. Oho. Hanggang saan ba ang kaya nyong gawin para sa Pilipino? Sapagkat budget ang pinag-uusapan. O doon sa panig ng ewan ko, 15 yata sila. sa part ng Kamara, Kong. Sa So, part- 17 plus 15 pala ito. Sa part ng Kamara, Akala ko 12 lang ito, Kong. Hindi hindi, pa ganun. 13 pero isa ang hindi pumirma. Sa panig ng Kamara, yung 12 pumirma. Opo. So sa panig ng Senado, sa 17 sila eh. 7 pumira, 10 hindi pumirma. Ngayon tanong natin, hanggang doon lang ba ang kaya natin gawin kung pag-uusapan eh, protectionan natin yung pagkakalatag ng isang tunay na budget na natatapat talaga at itatalaga para sa kulang interes ng bawat isang Pilipino. Ba't sasabihin mo himala? Ba't sasabihin mo ayos ng buto-buto? Mas nagkahimala sana, Kong. Kung umalma yung 10, di ba? Lahat sila dapat. Kasi kung walang himala, kung hindi kayo umalma, kung umalma yung 10. Bakit Diba? mo papayagang magkaroon ng himala? Yung... Bakit ka mag-isip na kailangan pang magkaroon ng milagro? Nandun naman kayo 10 eh. Ba't di nyo ilaban? Sabi ko nga, kung halimbawa ako'y nandun na dyan. Opo. Alam mo naman ako, kahit mag-isa na lang ako makikipag-away ako talaga dyan. Kung kinakailangan, bakit di ka tumawag ng press con kung ayaw kang pakinggan? Humihingi ng report, tayo ibigyan. Humihingi ng kopya ng CCTV. Ang sabi, maging transparent tayo sa bawat isa. Nakiusap na kinakailangan, pati vice chairman kinakailangan bigyan ng ganito. Bakit hindi? Ba't di kayo makipaglaban? Kung kailan wala ng oras, saka biglang... Tsaka sila tatayo. At tsaka ngayon, magsusumamo na dagdagan nyo ang aking boses. Ano pang gagawin nga? Kaya kalimbawa, ang Pangulo, ang tanging magagawa na lang, ay magpasya siya na magkaroon, orderin ang isang special session para maitama itong lahat ng ito. Para yung himala mawala. Para yung VIP mawala. Para yung ayos ang buto-buto ay mabaligtad natin. Bakit gagamitin mo yung salitang ayos ng buto-buto kung wala ka nakikita? Oo nga, no. Ano ang epekto ko? Halimbawa, hindi na remedyohan ito at nag-January 1. Yun na nga. Nawala yung PhilHealth. Yun na mismo yung budget. Yun na mismo yung budget. Nasan nga yan? Hanapin. Ang buong akala ko, kailangan nating ibalik nga eh. Ang daming dapat ibalik. Itong yung mga tinanggal, ibabalik. Yung binawasan, ibalik doon sa dating forma. Kasi mali naman talaga eh. Bakit bibigyan mo ng 1.1 trillion ng ang DPWH? Samantalang hindi mo pa nalalaman kung saan napunta yung flood control. Samantalang kung ito sa 2 taon nakalipas, 50% lang pala yung utilization rate ng DPWH. Kalahati pala ng pondo nito, hindi pala ginagastos ko. Pagkatapos pag-usapan natin, bakit sa katapos-tapusan 2 taon na lang ang nag-uusap tungkol sa pinaka-final na forma ng budget? Ano yung ginawa naming 4 na buwan? Formalidad lang? Nako. Formalidad lang? Nagpagod kami, kung minsan inaabot kami ng madaling araw. May nakipagdiba. Naalala ko ito si Kong Wilbert, nakipaghagawan pa ng mikropono, di ba? Hindi ba kasi nga, inahabol niya, hindi ba sinabi natin, inahabol niya yung sa PhilHealth nga eh. Ito nga yun eh. Kasi pinangakuan siya na siya yung huling magsasalita sa minority. Nung tumayo si Paul Dasa, sabi niya, considering that there is no more member of the minority who wish to interpret, bago siya inagaw niya yung yung mikropono. Inasabi ninyo kung magsasalita nga niya, di ba? Inethics pa yung tao eh. Kaya siguro nakapagpagawa ng maraming billboard. Ayun. At ngayon nga, isinasama na ako sa kanyang billboard. Ayun, no. Ayan. Nako. Pero again, inuulit natin, para ito po'y maresolba, dapat siguro, baka naman nakikinig po ngayon ng Malacanang, ang Pangulong Bongbong. So para po sa inyo, yun ang pinakamabuting suggestion gawin. ko, sana may nakikinig naman. Halimbawa, si Executive Secretary Lucas Bersamin, nakikinig. Kaya naman gawin eh. Kung nakikinig po kayo, Mr. Executive Secretary, ay mabanggit nyo lang po sa ating Pangulo na kailangan naman po nating itama talaga. Lalo na po yung kabawasan na nawala at naghihimala na nga po yung yung pong tumayo sa Senado. Alam naman po rin nyo, kapatid po ng Pangulo yung tumayo.
gawan po natin ang paraan. Meron pa pong paraan. Magtabag po tayo ng isang special session. Maiwasto po natin bago po nyo pirmahan sa December 30. Pero ang nangyayari ata ngayon kung parang ang Office of the Executive Secretary nagpupuyat eh. Gaya nung pinakita natin mga larawan kayo na mukhang ang Pangulong Bongbong at saka ang Office of the Executive Secretary, parang sila ang gumagawa ngayon ng trabaho ng Kongreso kung. Kailangan Pero naman limitado lang trabaho nila, di ba? Kailangan naman siyang tulungan kasi nga kung ibibito niya yung mga items na dapat na ibito, halimbawa yung kasobrahan doon, ibibito niya talaga yon. So hinihimay nila ngayon ang dapat ibito at bibigyan ng mga legal justification bakit binito. Wala naman akong problema doon. Ang problema ko yung pagbabalik nung Sa mga inalis. binawas. Sapagkat hindi na nila magagawa yun. Hindi nila sakop yun. Yung pagbibito, sakop nila. Pero yung ibabalik mo yung nawala, hindi nila magagawa unless and until they call a special session. Ayun. Yun lang ang remedyo. Yun ang remedyo para bumalik yung BICAM. Pero sana, wag naman yung 2 taon na lang ang mag-uusap naman. Ang pinakasentido rito, ibalik po ninyo, lalo na po yung PhilHealth. Bagay, ang alam naman nila ko kapag ganyan, talagang puyatan niya. Kung kinakailangan nilang magpuyat ng, sa loob ng 24 oras, baka pwede nilang gawin kung, di ba, ng Kongreso. Pwede naman Pwede. yun. Yun na lang ang pinag-uusapan. Ibalik mo lamang yung sa PhilHealth. Okay. Pagkatapos tanggalin mo na yung AKAP, utang na loob. Kasi gagamitin lang yan sa eleksyon. Hindi sustainable yan dyan. Alam mo naman, kaya nga 2025 yan, alam nila election year eh. Tingma magkano ngayon ang ibibigay sa... Bakit kami ang magbibigay ng AKAP? Opisina ng congressman, opisina ng senador. Bakit kami na po ang namimigay? Akala ko ba, gagamitin po natin ang ahensya ng gobyerno, DSWD halimbawa, kung pag-uusapan po ay yung pamimigay ng ayuda, o yung pong MAIP, DOH, yun pong TUPAD, Dole. Department of Labor. Yun naman pong sa mga scholarship, nandyan po yung CHED. Di ba? Yung mga Unifast na yan. Bakit po ang nangyayari ngayon, opisina na po ng congressman, sama-sama sila sa isang lugar, ayun po, tinatarget nila yung ating mga mamayan na kapos ang kita. Sino po ba ang magdidetermine kung sino ang kapos ang kita? Ay kung mangyayari pala ito kung kasi next year ay campaign period na, legal ito na pagbibigay. Yun nga. So po pwedeng gamitin na naman nila. Baka malin lang ang magboboto natin. Akala nila, pera nila yung ibinibigay. Kaya dapat wala nang ganito eh. Kung ano yung... Kung ano hindi dapat ilagay, yun ang nilagay. Wala po sa NEP yan eh. Hindi namin binanggit yan. Wala rin doon sa... Wala rin sa item nung dinidiscuss yung DSWD ng Senado. Nung dinidiscuss din sa panig namin, wala rin. Nung mag-BICAM, biglang nagkaroon ng AKAP at inalis naman yung PhilHealth. Dahil 2 tao na lang ang nag-usap, bakit po yung ginawa naming lahat, pinagsakitan ng halos 4 na buwan na parang nagsipag... ano ba yung pinagagawa namin doon? Tinunaw lang. Formalidad lang ba yun na nagpagod lang kami ng ganun-ganun? Pagkas 2 tao lang ang ano, pagkas babalik ta rin lahat ang pinag-usapan? Ito yung gusto kong magkaroon ng ng resolution eh. Anyway, doon sa ating mga kababayan, tignan natin kung kasi bukas Huwebes ay December 26, hindi naman daw po holiday pala yung 26, ano Kong? Hindi. Regular. Teka lang, nasa abroad na ata yung mga ibang congressman kasama niya. Pwede namang pwede na, basta i-open lang yun. Pwede namang makipag-zoom. Nasa tuntunin naman namin ng Zoom. Tanggap na nga pala ngayon ng Zoom. Basta magkaroon lang ng special session. Pwede namang mangyari. Para sa ganun, ibalik yung dapat ibalik. Kasi hindi mo ibabalik kung naka-adjourn ng Congress. Kaya nga sinasabi ko, i-open mo lang by way of special session para maibalik. Pagkatapos maibalik, edi itama lang natin at kung magkakapirmahan ng December 30, walang problema.